Tanging ang may bukas na mata ng pananampalataya ang makakakita at makakaunawa ng kahulugan na si Kristo ay buhay sa piling natin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari habang sila'y nag-uusap. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala na parabang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" Tumigil silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, "Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring kakatapos lamang maganap doon." "Anong mga pangyayari?" tanong niya. Sumagot sila, "Tungkol kay Jesus sa taga-Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang mamatay. At siya'y ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at ganoon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba kailangang ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad. Ngunit siya'y pinigil nila. "Tumuloy ka muna rito sa amin. Palubog na ang araw at dumidilim na," sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus. Subalit siya'y biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa isa't isa, "Kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan." Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasamahan nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, "Totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon." Nagpakita siya kay Simon at isinilaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong Word of the Day ay open. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers
at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay naka-schedule akong bumiyahe, lumipad patungong Fukuoka, Japan. Kaya lahat po ng ating mga followers na Pilipino dyan sa Japan, sana po ay magkaroon tayo ng chance na magkaroon ng encounter. No? Ako po ay magbibigay ng conference, ng talk, at magdiriwang ng misa sa Filipino community dyan sa Fukuoka ngayong Divine Mercy Sunday. At sana po ay magkita-kita po tayo. Ngayon ay Easter Wednesday at dinadala tayo ng kwento ng ating Ebanghelyo sa mga alagad na naglakbay patungo sa Emmaus, the road to Emmaus. At siguro ay pamilyar sa atin ang kwentong ito. Kahapon narinig natin yung kwento ni Maria Magdalena na hindi nakilala si Jesus. Akala niya hardinero si Jesus. Ngayong araw na ito, dalawang alagad, imagine, hindi rin nakilala si Jesus. Ang tagal-tagal na nilang naglalakad, no? Ilang oras silang naglalakad, nagkukwentuhan pa, hindi nila nakilala na si Jesus na pala yung kanilang kasama. Ang dami nang diniscuss ni Jesus about the Bible, about the sacred scripture, pero hindi pa rin nila nakilala si Jesus. Hanggang sa sumapit na yung hapon at magtatakip silim na in-invite nila si Jesus na manatili muna at sila maghapunan. At nung paghati-hatiin ni Jesus ang tinapay, doon lamang nila nakilala si Jesus. And suddenly, naglaho siya, nawala siya sa kanilang paningin. Mga kapatid, anong meron? Bakit hindi nila nakilala si Jesus? Tulad ni Maria Magdalena kahapon, siya'y puno ng kabiguan. Siya'y nakafocus sa libingan. Dito sa ating gospel, ito rin yung dahilan kung bakit hindi nila nakilala si Jesus. Punong-puno sila ng kanilang sarili. Tinanong sila ni Jesus, ano ba pinag-usapan niyo sa daan? Sabi ng dalawa, ikaw lang ba yung galing sa Jerusalem na hindi alam ang mga nangyari? Anong nangyari? Tungkol kay Jesus na taga Nazareth, ganito. So, inilahad nila yung kwento. Para bang punong-puno sila ng kabiguan at ibinuhos nila yung kanilang frustration dito sa stranger na kasama nilang naglalakad na hindi nila alam si Jesus na pala. Mga kapatid, kapag tayo ay punong-puno ng ating sarili, hindi natin makikilala si Jesus sa buhay natin. Tulad dito sa gospel, Jesus was like a stranger, pero si Jesus yun. Alam nyo, araw-araw din nating nararanasan at nakakasalamuha si Jesus sa pamamagitan ng mga strangers. Sino ba yung mga strangers? Iba-iba yan. Mga taong hindi natin kilala, mga taong hindi natin ka-close, mga taong hindi mahalaga sa atin, mga taong hindi natin pinapansin. But they are Jesuses. Mga kapatid, sino ba yung mga hindi natin pinapapasok sa buhay? Sino ba yung mga hindi natin tinatanggap, na kalakbay? They could be the stranger. They could be Jesus. Mga kapatid, ito yung mahalagang mensahe ngayong araw na ito. Tingnan at kumustahin ang ating paglalakbay sa buhay. Nararanasan pa ba nating kalakbay natin si Jesus? Nararanasan ba nating buhay si Jesus sa buhay natin? Kasi kapag tayo maraming mga kabiguan, frustration sa sarili, baka hindi natin siya nararanasan, baka hindi natin siya nakikita. Nakakatuwa po, ipaniliwanag na ni Jesus yung banal na kasulatan, and yet, they failed to recognize Jesus. Ano yung nagpaging possible? Paano nila nakilala si Jesus? Sabi rin sa gospel, magtatakip silim na they invited Jesus. Hindi nila alam na si Jesus yun. Sabi niya, stay with us. It's almost evening. It's almost dark.
Yun naman yung magandang nangyari doon. They invited Jesus. At si Jesus, pinaunlakan yung kanilang paanyaya, hindi na nagpakipot pa. Aba, ang katakataka rito, hindi naman tahanan ni Jesus yon. Pagpasok ng bahay, siya na yung inanyayahan. Aba, siya na umupo sa mesa at kumuha ng tinapay. Para bang sarili niya yung bahay. Siya na yung kumuha ng tinapay, hinati niya na, at ibinigay pa doon sa dalawang alagad. Na para bang bahay ko to. Ano yun? Ano yung gusto sabihin sa atin? Mga kapatid, kapag inanyayahan natin si Jesus na pumasok sa buhay natin, siya yung mamamahala nun. Siya yung magmamay-ari ng buhay natin. Kaya nga, it is also an invitation for us to invite Jesus to come into our life. At yun yung paraan, yun yung daan for us to recognize Him. At ano ang nangyari? It's actually the Eucharist. He took the bread, said the blessing, broke the bread, and gave it to the disciples. Alam niyo ang ibig sabihin nito? Dadalhin tayo ni Jesus sa Eucharistia. At ang Eucharistia ay pakikihati natin sa buhay niya. Doon lamang natin mauunawaan, makikita na si Jesus buhay sa atin. Mga kapatid, sana po dalhin tayo papalapit sa Eucharistia. Sana tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga Katoliko, lalo tayong magkaroon ng kagustuhan na mapalapit kay Jesus sa Eucharistia. Doon tayo dinadala ng ating Panginoong muling nabuhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, sana biyayaan mo kami, tulungan mo kami na mahalin ka sa Eucharistia, na maranasan ka sa Eucharistia, at manatili kami sa Eucharistia. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers ng Word of the Day at mga kapatid nating Pilipino dyan po sa Japan, sana po magkita-kita tayo sa darating na April 6 at 7 dyan po sa Fukuoka. Magkakaroon po ako ng talk at magdiriwang ng banal na misa sa April 6, araw ng Sabado, from 1 o'clock to 4 o'clock in the afternoon sa St. Augustine Sasaoka Catholic Church, dyan po sa Chuku, Fukuoka. At sa Divine Mercy Sunday, April 7, nariyan po ako ng 11 o'clock hanggang 5 o'clock in the afternoon sa Daimyo Machi Catholic Church sa Choku, Fukuoka. God bless po at sana ay magkita-kita po tayo, magkakwentuhan, magdasal, magnilay at magdiwang ng banal na misa. God bless po at umaasa po ako na makita ko po kayo.